go! At yun na nga mga kaibigan, mga kabog, pag inisip mo na underbone, dalawa lang lagi ang pumapasok sa isip natin. King of underbone tsaka underbone king, which is yung Sniper at Raider 150. So for today's vlog, si Honda may i-offer sa atin na, well, hindi natin alam kung king of underbone din ba to, no? At alam mo, guilty talaga ako dito, no? Kasi nga, humawak tayo ng matagal na branch ng Yamaha, and then nung nakaraan, humawak tayo ng branch ng Suzuki. So technically, hindi pa ako nakahawak talaga ng branch ng Honda, kaya hindi ako masyadong familiar dun sa mga model ng Honda. So recently nga, no, nag-vlog tayo ng about ng Honda Beat, and then pinasyal natin yung camera natin doon sa loob ng branch na to, at yun nga, nakita natin yung Supra GTR ng 150. Supra GTR 150 ng Honda. And then, actually, inisip ko, meron palang ganitong motor. Actually, ano? Kasi iniisip ko dati yung Honda RS 150 or Sonic doon sa ibang bansa. Eh, matagal na pala yung RS 150 na wala. So, features natin itong Supra GTR 150 ng Honda. Ito yung ating riding stance natin, ano? So, 5'8" po tayo. Ayan, flat-footed tayo, tapos nakabend pa yung ating paa, ay ating tuhod, ano? And yung kanyang feel dito eh aggressive na aggressive. Kaya no wonder na tinawag tong speed aggressor ni Honda. Wow! Napakaganda rin pala nito, no? Actually, guilty rin ako, no, kapag iniisip kong underbone, laging papasok Sniper or Raider. Pero, wow, this is something, something new na ino-offer sa atin ni Honda. Goods! So ito nga pala yung kanyang headlight, no? Napaka-cool ng headlight nito, no? Parang may smoke na effect, something na ganyan, no? And then yung kanyang fairings dito na plastic, eh may pagka-carbon touch. Pero hindi siya carbon, pero ganda ng design niya. Ganda ng feel niya, no? And then LED na nga pala to. Tapos yung kanyang looks dito, sporty dahil una may butas dito, parang some sort of aerodynamics na purpose, pero busina talaga ang nandito, ano. And then aggressive yung kanyang datingan. Meron itong daily running light, ayan, no, may DRL to. Yung signal light niya ay bulb type pa rin. Yung ilaw niya sa likod, yung brake light niya, yung tail light niya ay LED. Bulb type yung signal light dito, pero hindi pa siya na-integrated, ano, which is magandang improvement na rin kung nandito na siya para yung mga, syempre, backride or atras mo, iwas na agad dito, no? And then may touch din ng carbon yung design niya dito. Pag nilagay mo dito yung plaka mo, andito yung plate light, and then meron siyang reflector dito. Yun yung kanyang muffler. Isang straight siyang gano'n na may carbon touch din, which is napakaganda tingnan, ano. Compliment doon sa design niya na ito kasi, no, yun yung design niya, oh. Pag gano'n, yan. Medyo ang ano ko lang dito, medyo nakasubsob ng konti yung backride mo dyan, kasi nga aggressive nga yung design ng motor. At notable din ito, no, meron siyang kickstart. But in case of emergency na paranoid ka na humina yung battery mo, meron kang backup na kickstart. At isa nga palang features dito ni Supra GTR 150 ay meron tong bank angle sensor. Ang ibig sabihin nito, kapag nag-banking ka ng sobra-sobra or na-slide ka, kasi mahilig ka magkamote sa Marilaki, kusang mamatay yung makina nito. So malas yung ano niya, malas yung damage niya, kasi nga patay na yung makina pag na-slide ka. Bank angle sensor. Makikita mo lang yan sa mga big bike, no? Pero nandito sa GTR 150 ng Honda. Walang specs nga pala nito, mga kaibigan, mga kabong, ano, 150cc, dual overhead cams, liquid cooled, 4 valves na ang isang ito. Yung kanya panel dito ay digital na rin. So meron tayong ditong neutral, and then yung speed indicator dito, then yung RPM, fuel, then yung kilometer per hour.
napaka basic lang niya, no? Wala masyadong features pero straightforward, which is well, usable talaga sa everyday use natin. Meron din ditong high and low, may engine check, and then may temperature check din dito. Yung harapang gulong nito, no, naka-mags na siya, 90/80/17 yung size ng gulong. At hindi siya tinipid yung kanyang brand, no? IRC yan, mga sir. And then, single fat caliper, Nissin yung brand. Napakaganda ng disc brake niya, no? Ayan, no? Sturdy na sturdy. Talagang, pagbardagulan, ika nga. And then yung fairings niya dito, it signifies, well, racing feels, no? And racing looks niya dito. Sa likod naman, disc brake din. Ayan. Single fat caliper din, naka-Nissin. 120/70 yung size ng gulong. Same thing, IRC. At tubeless na rin ito, no? So hindi rin siya papauli pagdating sa parte ng gulong. At sa part na to, no, 6-speed siya. Dual overhead cams, talagang ilagay dito ng Honda para it signifies dual overhead cams, which is hindi biro-biro din ang bilis nito. So meron ditong Supra GTR 150. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy, man. At kung bibili ka nga nitong Supra GTR 150 ng Honda, nakita nyo naman yung price dito, no? 109,300 yung cash niya. Yan. Pero good news, no? Kapag bumili ka ngayon, merong 5,000 na discount. Wow! Bukod dun sa limited jacket na freebies nito, may helmet. So bukod dun sa toolkit na magagamit mo, no? Kasyang-kasya rito. And then, motorcycle cover. Bukod doon, 3 years na yung register nito. Wow! All in na, ika nga, no? 109,000 less 5,000. So, 104,300 na lang. Saan ka pa? GTR, di ba? At meron pa pala itong isang freebies, hoodie jacket kapag, syempre, mainit ang panahon, katulad ngayon. At kung nilalamig ka na, ewan ko lang, wala kang love life. Pero magagamit itong hoodie jacket na to. Well, bakit mo ito bibili, no? Isa sa trade-off lang na pwede kong masabi sa inyo, no? Bukod sa kaya niyang mag-compete pagdating sa pabilisan, no? Kasi kung yun lang naman talaga yung habol mo, Supra GTR 150 ka na. Aside doon, mura, no? Di hamak, ang layo ng presyo niya. May freebies pa, may discount pa. Sandamak-mak pa man ang mga kasama dun sa kukuha pagdating sa cash or installment dito. Star Honda lang yan. So yun yung trade-off natin nila, mura, and then daming freebies, may discount pa. Saan ka pa, di ba? At ito nga pala mga kabong, na-invite tayo ng Honda para sa product launching ng Honda Beat 2024 na to. Abangan nyo yan. Kaya mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel para yan, ma-feature natin yung Honda Beat na yan. And hopefully, dito rin sa Star Honda, unang-unang babagsak. Pinantay natin. Subscribe na tayo, alright? Ano nga uli yan, Ray? Ano nga uli yan? Malog ba? Malog. O yun yung malog. So, shoutout sa cameraman natin, no? Si Ray. 6'4" yung height nito, kaya yung drone shot natin, napakaganda ng drone shot natin. Medyo tabingi nga lang, pero goods na goods, di ba? Drone shot. Drone shot, yan. Hindi, parang tabingi yung drone. Ulitin mo. Ayan, pa ganyan. Ano ba yan? Rolling yan? Okay. At yun na nga, no? Ulit. May helmet, may... Ano nga ulit yun, Dol? Ha? Toolkit. Aside doon, 3 years na yung warranty nito. At sigurado ako na may magtatanong o magko-comment sa inyo dito, bakit hindi dinala yung Winner X ng Honda rito sa Pilipinas? Well, kung gusto mo yung topic na yan, consider to subscribe and hit that notification bell para updated ka sa mga future uploads natin. Dahil ipipicture natin itong Winner X at kung bakit hindi ito dinala ni Honda dito sa Philippines. So, ano pang hinantay natin? Subscribe, like this video, and share it. See you in the next video.